Part 2, ang pagpapakumbaba ay pagpapakilala na ang lahat ng mayroon tayo ay biyaya ng Diyos. Halimbawa sa Biblia si Moses, tinawag na isa sa pinaka mapagpakumbabang tao, ngunit ginamit siya ng Diyos upang pangunahan ang Israel. Ibig sabihin nito, tanggapin ang mga pagkakamali at matutong humingi ng tawad. Kilalaning ang tagumpay ay mula sa Diyos, iwasan ang paghahanap ng papuri mula sa tao. Okay, ang pangatlo po ay ang huling lugar ay maaring maging unang lugar sa Diyos. Doon po sa Mark 10:31, marami na una ang magiging huli at marami na huli ang magiging una. Ibig sabihin noon ay hindi sinusukat ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang katayuan sa lipunan. Ang mga taong tila hindi mahalaga sa paningin ng mundo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Madalas piliin ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang gawin ang kanyang dakilang gawain. I-apply natin to sa ating buhay na huwag mamaliitin ang iyong sarili dahil lamang sa iyong kalagayan. Huwag humusga sa iba batay sa kanilang katayuan o yaman. Kilalanin ang halaga ng bawat tao bilang nilikha ng Diyos. Okay? So sa pang-apat, ang pagbibigay ay higit na pinapagpala kaysa sa pagtanggap. Acts 20:35, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ibig sabihin po noon sa mundo ang tagumpay ay kadalasang nakikita sa dami ng naipon. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang pagpapala ay makikita sa pagbibigay at pagiging bukas palad. Ang Diyos ay nagbibigay upang tayo rin ay maging pagpapala sa iba. Application po nito sa ating buhay, magbigay sa nangangailangan. Pangalawa, magbahagi ng oras, talento at yaman. Maging mapagbigay kahit sa maliliit na paraan. Panglimang isishare ko po ay ang pag-ibig sa kaaway. Sabi sa Matthew 5:44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipinalangin ang mga umuusig sa inyo. Ibig sabihin noon, natural na mahalin ang mga nagmamahal sa atin. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay nagtuturo ng pag-ibig kahit sa mga taong nakasakit sa atin. Hindi ibig sabihin nito na kinukonsinti ang mali. Sa halip, pinipili nating tumugon sa paraang nagpapakita ng biyaya at awa ng Diyos. Meron po itong part 3. Dito lang po muna tayo. To God be the glory. God bless po.